Ayan, pwede na po tayo makaupo. Ayan. Batiin po natin sa kaliwa kanan natin. Good morning. Ayan. Praise God. Ngayon po ay January 25 at ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat ng awit, mga awit, chapter 115 mula verse 1 hanggang verse 18. Okay, dahil nga po madidiscuss naman na po natin ito mamaya, mababasa na rin. So hindi na po natin siya babasahin ng isa-isa. Pero ang pinakapaksa po na ating pong pag-uusapan ay praising the Lord o pagpupuri sa Panginoon. At ang ating pong pag-uusapan ay ano po ba ang kahulugan o ibig sabihin ng pagpupuri sa Panginoon. Okay, bilang panimula po, meron po akong tatawagin na tatlo at kanila pong sasabihin kung para sa kanila ay ano po yung pagpupuri sa Panginoon. Okay, tawagin po natin si Angel, si Jessica at saka si Sheena. Okay, isa-isa kayo. Para po sa akin, yung pagpupuri po is pag-honor po at pagbibigay po ng pasasalamat din po kay Lord. Ayun. Sa akin po, ang pagpupuri po, yun po yung paglalaan po natin ng pasasalamat kay Lord. Lalo na po, ang pagbibigay po natin ng time na pag-honor sa Kanya. At yung pagpupuri din po, ayun po, kagaya po ng sinabi po ni Angel, yun po yung parang ating pasasalamat po kay Lord sa at mga binigay niya po sa atin and blessings po na binigay niya po. And also po yung praising po is talagang pag-worship po natin sa Kanya. Ayun lang. Okay po. Para po sa akin yung praising po ayun, yung pagtataas po ng pangalan ng Lord at pasasalamat din po sa mga mabuting ginawa po niya sa atin sa araw-araw sa kanyang grace and mercy po. Ayun lang po. Thank you po. Ayan. Wala naman pong maling sagot. Pero meron pong better answer na galing po sa Bible. So ating alamin yung sinasabi ng Bible tungkol sa praising the Lord according doon sa awit 115. Okay, una sa lahat, who is the Lord we should be praising? Okay, basahin po natin ang awit 115 verse 2 and 3. Okay, tingnan po natin yan. Sabi rito, why should the nation say, where now is their God? But our God is in the heavens. He does whatever He pleases. Okay, ulitin po natin. Why should the nation say, where now is their God? But our God is in the heavens. He does whatever He pleases. So dito makikita nyo po mga kapatid na tayo po na mga Kristiyano na nagtataka sila at nagugulat sila kasi wala po silang nakikitang kung ano man dyan po, kung hindi yung pangalan lang po ng Panginoon, na hindi po katulad dun sa ibang mga pananampalataya na meron po sila, mga kapatid, na makikita po ninyo. Kaya minsan ang tanong po nasaan ba yung Diyos nila? Kasi po para sa kanila, yung Diyos ay nakikita. At meron po itong mga inanyuan na mga larawan. Pero dito makikita po natin, mga kapatid, yung pong salitang, but our God is in the heavens. So meaning, we are praising God who lives in heaven. Amen? Amen? Yung sinasamba po natin ay yung pong nandoon nakatira po sa langit. At although we cannot see Him now, because He is in heaven, but at the second coming of Christ, okay, yun po yung ating pong pinaghahandaan. Yung pong nalalapit na muling pagbabalik ng Panginoon.
Okay, nung una po siyang pumunta ay para tayo po'y iligtas. Pero sa kanya pong muling pagbabalik, yung tinatawag po, dalawang phase po yung kasing muling niyang pagbabalik. Mayroong unang phase, yung rapture, na kung saan kukunin niya yung lahat ng mga sumampalataya sa kanya at dadalhin niya doon sa langit. Okay, sa panahon na yon, mga kapatid, yung pong mga buhay, babaguhin, yung pong mga patay, muling bubuhayin. At sila po'y pupunta ng langit. Pero meron pong ikalawang phase po yung kanyang second coming, yung pong mga Christians, yung called, yung chosen, yung faithful, ay kasama niyang babalik dito sa lupa para yung kanyang paghahari ay kanyang ipatupad. Andyan pa ba tayo? So kaya po tayo ay nagre-ready. At pag dumating po yung panahon na yon na tayo'y nabago na, mga kapatid, tayo po ay ready na po, mga kapatid. Tumira ng langit at ready na rin po tayong makita kung sino po yung nasa langit. At pag binasa nyo po yung Revelation, doon nyo po makikita, mga kapatid, ng ating, makikita nyo po doon sa Book of Revelation, makikita natin ang ating mata, yung nakaupo doon sa trono. Amen? Hello? So, di natin siya nakita ngayon kasi nandun siya sa langit. At hindi pa rin naman tayo ready para makita siya. Pero sa alam natin, mga kapatid, sa pagbabalik ng Lord, tayo'y babaguhin niya. So ito po yung dahilan, mga kapatid, kaya po binabalaan ng Panginoon ng mga Israelita na wag po silang gagawa ng mga idols. Kasi pag gumawa ka ng idols, syempre, ang gagawin mo, okay, nandyan pa ba tayo? Yung gagawin mo ay kung ano yung kayang isipin ng iyong isip. Pero syempre, yung kayang isipin ng ating isip, hindi niya kayang isipin kung ano ang Diyos. Andyan pa ba tayo? So kaya po, makita nyo po, magiging dishonoring sa Diyos yun. Kasi ang Diyos natin ay higit pa doon sa mga alam natin na pwede natin gawing larawan o inanyo ang mga larawan. Yun po yung sabi na Exodus 20:22, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Exodus 20:23, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. At ang sabi nga po ng Exodo 20 verse 4, ang second commandment ay huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Andyan pa ba tayo? So yung Diyos natin, mga kapatid, ang sinasamba nating Diyos, mga kapatid, ay hindi po natin gagawa ng anumang larawan, anumang pong image, o anumang pong pilak man o ginto, hindi natin gagawan. Pangalan niya lang yung nandyan. Pero, mga kapatid, siya po na ating sinasamba ay nandun sa langit. Pero isang bagay po yung sabi niya, siya po'y nananahan sa papuri ng kanyang mga anak. Kaya tuwing tayo nagpupuri sa Panginoon, pinaparamdam niya yung kanyang presensya sa bawat isa. Amen? Talungin mo yung kapatid mo, naramdaman mo ba kanina? Opo, pinaparamdam ng Lord yung kanyang presensya. Kasi yung sabi niya God inhabits the praises of His people. So yung Diyos natin na sinasamba ay nandun sa langit. Pero tandaan nyo mga kapatid, yung Diyos natin na sinasamba na nandun sa langit, ginagawa niya kung ano po yung nakalulugod sa Kanya. Amen? Amen? Yun po yung sabi ng ating pong verse. Okay, basahin po natin mga kapatid. Balikan natin. Sabi niya, verse 3, but our God is in the heavens, He does whatever He pleases. Amen? So pagka po sinabing He does whatever He pleases, ibig sabihin po noon, mga kapatid, nandiyan pa ba tayo? Ibig sabihin noon, mga kapatid, pag meron po siyang ginawa, walang pwedeng pumigil. Amen?
At pag ginawa niya yun, mga kapatid, hindi lang po yun nakalulugod sa Kanya, kundi nakakabuti sa atin. Amen? Amen? Minsan iba lang ang ating pananaw. Pag nag-pray tayo at hindi tayo sinagot, nalulungkot tayo, nagtatampo tayo. Bakit? Kasi hindi sinagot ni Lord. Pero alam nyo, pag binasa nyo po yung awit 138, makikita nyo doon, lahat ng ginagawa ni Lord ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Amen? Amen? Pag nag-pray ka at yung prayer mo hindi nasagot, kasi mahal ka ng Diyos. Pag meron nasa iyo na kinuha, kasi mahal ka ng Diyos. Pag meron na binigay, yun lang alam natin eh. Pag may binigay, mahal ako ng Diyos. Pero pagka merong hindi binigay, hindi ako mahal ng Diyos, mali po yung pananaw na yun. Alam ng Lord, hindi makakabuti yun sa iyo, kaya hindi mo na niya binigay sa iyo. Amen? Amen? Bibigyan ba ni Liza ng kutsilyo si Sarabel? Ay, nako. Kahit nga po si Sammy at saka si Pidis, hindi niya pwedeng bigyan. Bakit? Di ba? Di ba yung mga bata po, pag nagluluto ka, anong gagawin? Lalapit sa iyo. O kaya namamalansya ka, anong gagawin? Hahawakan yung plancha. Anong gagawin mo? Pipigilan mo. Bakit? Although, darating ang panahon, tuturuan mo siyang gamitin yon dahil kasi para maayos yung damit niya. Pero sa panahon na yun, hindi pa niya yun alam. Hindi pa yun niya alam kung paano yun gagamitin. Kaya pipigilan niya. Kaya mga kapatid, pag may bagay na hindi pa pinahintulutan ng Lord, ibig sabihin nun, mahal ka niya, hindi pa yun para sa iyo. Amen? Amen? Hello? Baguhin natin yung ating pong pananaw. But our God is in the heavens. We are praising the God who lives in heaven. Okay? And He does whatever He pleases. And the God whom we are praising, who lives there in heaven, is the one ruling and reigning over His creation. Mga kapatid, hindi nagugulat ang Diyos sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Hello? Tayo lang po ang nagugulat. Pero ang sabi po ng Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa. At alam nyo, pag binasa nyo po yung pong Revelation, chapter 4, verse 11, ay ito po ang inyong makikita. Sabi po doon, Thou art worthy, O Lord, who receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Amen? Tingnan niyo po yung inyong katabi. Sabihin natin, pango yung ilong ko, ang itim ko, ang taba ko, di ba? Bungal ako. Ano ba yan, pastor? Mga kapatid, tandaan mo, you are wonderfully, amen? Created. So, mga kapatid, tayo lang po ang nagsasabing pangit tayo. Hello? Sa Diyos po. Sabi niya, hindi. May dahilan kung bakit maliit ka. Amen? Kasi pagka mga susuotin na masikip, ikaw ang bagay. May dahilan kung ba't matangkad ka. Kasi pag may mga aabutin, ikaw naman ang taga-abot. Amen? So, hindi lahat kailangan matangkad. Kasi paano pag maliit yung susuotin? Hindi kakasya. Hindi naman pwedeng lahat maliit. Paano pagka mataas yung aabutin? At hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan payat ka. Amen? Kasi mayroon ka mga bubuhatin na malalaki at saka may ganda kang pangharang. Di ba? At saka alam nyo, yung po medyo malalaki po, gaganda ng mga boses niyan.
Malalaki po yung kanilang pangkanta. Di ba? Kaya pagka pinakinggan yung kumanta si Sheena, alam niyo kung tutuusin po, sabihin niyo, hindi, maganda yung kumanta si Chelsea, hindi yun, mas magaling po yung pag si Sheena ang kumanta. Mas maganda po yung boses niya. Yung tatay. Proud yung tatay. Hindi. Totoo yun. Mga kapatid, tayo lang po ang nagmamaliit sa ating sarili. Pero tuklasin mo, may binigay na talento ang Diyos sa iyo. Hindi tayo pinagpare-pareho. Kasi hindi po maganda ang pare-pareho. Pinag-iiba-iba niya tayo kasi iba-iba yung gagawin natin. Amen. Pero isang bagay ang tatandaan natin, mga kapatid. Dahil sa kaluguran ng Diyos, ikaw ay nalikha. Amen? 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 So kaya po, mga kapatid, yun po yung dapat nating tandaan. Yung Diyos natin, hindi siya nagkamali nang ikaw ay kanyang lagyan ng itsura. Amen? Hello? Hindi rin nagkamali ang Lord, mga kapatid, na ikaw ay isilang sa ganitong pamilya. Hindi nagkamali ang Lord na ang apelyido mo ay iyan. Amen? Palaging meron pong layunin ng Lord sa bawat isa. Ang kailangan lang, kapatid, nang nakilala mo na siya, tuklasin mo kung ano yung layunin ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen? Kaya po, ulitin ko lang po, sabi sa Tagalog, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Amen? 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 Hello? Nilalang tayo ng Lord para sa kanyang kaluguran. At meron po tayong purpose na ipapatupad niya sa atin. Amen? Amen? Hindi po walang maaabot ang bawat isa. Meron pong pinapagawa ang Lord sa iyo. At yun ang magbibigay sa kanya ng lugod. Kaya po, tandaan natin, sabi po ng Pilipos 2:13, for it is God who worketh in you both to will and to do for His good pleasure. Amen? Amen? So tandaan mo, kapatid, pag may ipapagawa ang Lord sa iyo, hindi kanya pagagawin nun nang hindi kanya tutulungan at bibigyan ng kakayanan para magawa mo yan. Hello? 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 At kaya nga, pag nakikita mong parang kulang, mga kapatid, yun ang pagkakataon para sabi mo, Lord, alam ko, hindi mo ito ipapagawa nang wala kang, na hindi mo ako tutulungan. Kaya anong gagawin mo? Hingi ka ng tulong sa Kanya. Sabi mo, Lord, sige, kailangan yung purpose mo ang matupad sa buhay ko. Amen? So ngayong umaga na ito, mga kapatid, yun ang Diyos po natin na sinasamba. Siya'y nasa langit at ginagawa niya yung lahat ng nakakalugod at ayon sa kagustuhan niya. At kaya, kapatid, ikaw at ako ay marapat lang na siya'y purihin at sambahin. Amen? What does it means to praise the Lord? According dun pa rin sa ating pong text. Okay? Sabi po ng Psalm 115, verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory because of your loving kindness, because of your truth. So ito po yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. Praising the Lord means giving Him the glory. Amen? 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 Pagka ikaw at ako, mga kapatid, ay nagsimula ng magpuri sa Lord, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, binibigyan natin ang karangalan ng Diyos. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, binibigay mo yung karangalan sa Diyos.
At kapag binigay mo yung karangalan sa Diyos, ibig din sabihin nun, mga kapatid, sinasamba mo siya. Sinasamba mo siya. At bakit po natin ibinibigay sa Kanya ang karangalan? Sabi po dito sa ating pong binabasa, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory because of your loving kindness, because of your truth. Mga kapatid, we give the Lord the honor, we give the Lord the worship because of His love. Sabi po doon, because of your goodness. John 3:16, anong sabi? Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinupuri natin ang Diyos kasi pinili niyang ibigay si Jesus para tayo tubusin at iligtas. Amen? 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 Yung Diyos nating pinupuri ay pinili tayong mahalin. Sabi nga po ng Romans 5:8, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, wala pa tayong magandang nagagawa, wala po pa tayong improvement na nagagawa, pero ang Lord po, minahal na tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, pasensya na po, maaring mami-misinterpret nyo ako. Kasi minsan po, mga kapatid, ang dami nating gustong gawin para lang sabihin natin, mamahalin ako ng Diyos pag nagawa ko to. Mali po yun. Siguro pag tumangkad ako, mamahalin ako ng Diyos. Pag pumuti ako, mamahalin ako ng Diyos. Tao lang po yun. Amen? Hello? Good morning! Tao lang po yun, na kapag ka ikaw ay gumanda, pumogi, pumayat, tao lang po yun. Pero si Lord, kung ano ka, minahal ka na. Amen? Amen? At pasensya na po kayo, maaaring misinterpret nyo ako. At wala kang kailangang, nandyan pa ba tayo? I-achieve para madagdagan yung pagmamahal niya sa iyo. Hindi yan totoo. Minahal ka niya na kung ano ka. At mamahalin ka niyang patuloy, kapatid. Ang kailangan lang siguro, kung mayroong mga pinapagawa si Lord, susunod lang tayo. Pero hindi po yun ang basis ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Hello? Ako po, hindi po ako naging tatay. Hindi po kami nagkaanak ng misis ko. Pero meron din kami naalagaan. Pero tanungin niyo po yung mga nanay at tatay. Ako, meron akong napagmasdan eh. Minsan, kung sino pa nga yung medyo ganyan-ganyan, yun yung mas pinapaboran at tinutulungan ng magulang eh. May sabi ko, ba't ganun yata yung ano? Kasi nga yung yung love po kasi, iba po yun eh. Anyway, tuloy na lang po natin kasi baka po umaba tayo. We not only praise Him or honor Him for His love, but we also honor Him for His truth. Sabi rito, because of your truth. Ano po yung truth? Ang unang truth po, sabi ng John 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Hello? Hello? Sabi po ng awit 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Alam niyo mga kapatid, every day, pag binabasa niyo po yung Bible,
pupurihin mo ang Lord. At sasabihin mo, Lord, thank you ha. Thank you kasi araw-araw, sa bawat pagbabasa ko, nakikilala kita. Sa bawat pagbabasa ko, tinuturo mo sa akin kung paano haharap sa buhay, kung paano papakitunguhan yung ganitong ugali, paano haharapin yung ganyang pangyayari. Mga kapatid, yung salita ng Diyos na katotohanan ay talagang ang ganda po ng pakinabang sa ating buhay. At dahil doon, sasabihin mo, Lord, thank you sa iyong salita. Grabe, kung hindi dahil sa salita mo, hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Pero dahil sa salita mo, Lord, natututunan ko, nahaharap ko, napagtatagumpayan ko. Kaya doon sa hindi po nagbabasa ng Bible, subukan nyo. Hello? Subukan nyo magbasa. Pero maliban doon, mga kapatid, yung truth po, ay hindi lang po mayroong written, meron ding living. Ang sabi po ng John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama ko, hindi sa pamamagitan ko. Andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? So dito mga kapatid, makikita po natin na ikaw at ako, mga kapatid, ginagabayan tayo ng mga salita ni Lord na ating nababasa, pero higit sa lahat ng ating Panginoon. Alam nyo, tuwan-tuwa po ako doon sa awit 839. Tingnan nyo, Roma 8:39. Sabi rito, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Amen? Pakisabi sa inyong katabi, hindi dahil sa merong kulang, sige po, hindi dahil sa merong wala, o hindi dahil sa hindi magandang nangyayari sa atin, nababawasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po yun totoo. Amen? Amen? Alam nyo, nung nalaman ko po yung tungkol doon sa kinikwento ni Sister Mirna, sabi ko, ay Lord, parang yun ang prayer ko sa sarili ko, na pagka ako kukunin mo, hindi na ako i-stroke, kasi pag i-stroke, aalagaan ka pa. Hindi na ako puputulan ng paa o ng kamay o ng ano. Yung gano'n na lang, Lord, na mawawala na lang ako. Hello? Para sa akin po, hindi po tragic minsan yung gano'n, kung hindi, ayun lang. Ang importante po, pakisabi sa inyong katabi, handa ka. Amen? Amen? Importante, handa ka. Kasi ang buhay hindi mo hawak si Lord ang may hawak Kaya ang dapat, ipahawak mo kay Lord. Pero siyempre sa mga katulad ko na wala namang anak, wala ring asawa, so okay na sa akin yung ganon. Bakit kaya si pastor hindi na lumalabas? Hello? Ayun. Na maalam na. Pero siyempre, bawat isa sa atin may takdang panahon si Lord. Amen? Amen? So, nung nagkasakit po si Mrs. at nagkasakit din ako, di pa naman ako kinuha ni Lord. So, may purpose pa si Lord. Amen? So, kaya mga kapatid, hanggang ang purpose ni Lord hindi pa natatapos sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Hello? Huwag kang mag-alala. Sa Bible po, si Santiago, na kapatid ni Juan, maagang namatay kasi pinatay. Pero si Juan, na kapatid ni Santiago, kahit na nilublob na sa kumukulong langis, nabuhay. Kasi ang purpose ni Lord, sa kanya pa ibibigay yung revelation.
Amen? Amen? So kaya tandaan nyo mga kapatid, ang importante yung purpose ng Lord sa buhay mo. At ano ang magsasabi ng purpose ng Lord sa buhay mo? Siyempre, una sa lahat si Jesus. Pero saan niya yung sasabihin? Sa kanyang mga salita. Amen? So we praise the Lord, we honor Him for His love and for His truth. Kaya sabi natin, Lord, thank you dahil sa iyong salita, nagagabayan ako araw-araw. Amen? Pangalawa, praising the Lord also means trusting Him. Sabi ng awit, 115, verse 9, O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. Malinaw po yung sabi ng kawikaan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So kaya kapag nagpupuri ka sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo lang binibigay sa Kanya yung glory. Kundi, kapatid, nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Amen? Alam nyo, may mga pagkakataon po na marami po tayong mga kailangan, bayarin, may mga sitwasyon tayo, pamilya, trabaho, maraming mga nangyayari sa ating paligid. Pero mga kapatid, sa mga panahon na yon, yun ang mas magandang magpuri ka sa Lord. Amen? Kasi kapatid, wala nga tayong kayang gawin eh. Di ba? Hindi natin kayang baguhin yung tao. Hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon natin. Pero yung Diyos na pupurihin mo, andyan pa ba tayo? Kaya niyang magbago ng sitwasyon. Kaya niyang magbago ng puso ng tao. So kaya we might as well give Him the glory and trust Him sa ating buong buhay at sitwasyon. Pangatlo, praising the Lord also means asking for His blessing. Amen? Pag ikaw, kapatid, ay nagpupuri sa Lord, ang sabi po ng Psalm 115 verse 15, May you be blessed of the Lord, maker of heaven and earth. Ikaw ay mapagpala ng Panginoon nagmay gawa ng langit at lupa. So kaya kapag nagpupuri ka sa Panginoon, kapatid, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kapatid, andyan pa ba tayo? Lord, mas gusto ko yung ibibigay mo. Mas gusto ko yung gagawin mo. Mas gusto ko, Panginoon, Lord, yung galing sa'yo. Pangapat, mga kapatid, our praising of the Lord also reveals our fear and reverence of Him. Kapag ikaw, kapatid, ay nagpupuri sa Panginoon, nahahayag din at nakikita kung sino yung ginagalang at nirerespeto mo. Alam nyo, mga kapatid, napansin nyo ba na siguro, sabi, eto na naman si Sheena, nananaway na naman. Alam niyo kung bakit? Kasi isa po sa minsan pagkukulang at pagkakamali natin, pasensya na po Di ba doon sa loob ng klase, si Chelsea pag nagtuturo, o yung ibang mga teacher dito, tulad nila Ruth at iba pa, mapapansin niyo mga kapatid, kapag nagtuturo po, bakit importanteng nakikinig ang mga estudyante? Hello? Hello? Kasi, yun ang magiging susi para masagot nila yung, kasi bawat pong lesson, meron po yung, may test. Hindi, may test. Kasi tinitignan kung nakinig ka doon sa lesson. Hello? Di ba? Pag hindi ka nakinig, anong gagawin mo? Ano isasagot mo? At pasensya na po kayo, medyo sesegue ako ng konti. Ang problema po sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung ganun din sa ibang bansa, ang mga Pilipino tinuruan na galingan mo sa test.
Kaya po, ang bawat mga Pilipino, makita nyo po, nagsusumikap yan na dapat mataas yung grado ko, dapat na mataas ako. Amen? Ang problema, magaling lang sila saan? Dito, pero hindi po nila alam yon gamitin sa buhay. Hello? 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 Kaya po, ano nangyayari? Pinagsisikapan lang nila yung magandang grado, pero hindi nila iniintindi kung ano ang gamit ng pinag-aaralan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yun ang kulang po sa atin. Pinapahasa lang yung isip, pero hindi natin dinidevelop yung ating puso. Dapat po parehong bumubuti. Amen? Kaya po makikita nyo mga kapatid, pag merong nagsasalita sa harapan, nandyan pa ba tayo? Nagsasalita din tayo doon sa upuan. Hello? 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 Nagkukwentuhan din tayo. Ano ho tawag doon? Ano tawag doon? Bastos. Pero may mga pinag-aralan ho tayo. Pero bakit tayo bastos? Marunong lang tayo dito, pero hindi ayos yung puso natin. Yun po yung isang bagay na dahilan kung bakit po Kasi bakit? Ini-encourage ka natin na may magpapatotoo. Tapos nagpapatotoo siya, nagpapatotoo din tayo sa ating mga upuan. Hindi po yun tama. Amen? Amen? Hello? Hindi po yun tama. At tingnan nyo mga kapatid, kapag nakikinig kayo ng preaching at nakatingin kayo sa YouTube o kaya nandun kayo sa inyong messenger o kaya iba yung tinitingnan nyo, pag uwi nyo, wala kayong dala. Wala na nga nailagay sa puso, kahit sa isip, wala pang nailagay. Alam nyo, pasensya na po sa term tatanda tayong Kristiyano, pero hindi po tayo nadadagdagan ng alam at hindi nababago yung buhay. Pero tapat tayong umaaten, pero walang transformation. So kaya po, pag nagpupuri ka sa Panginoon, pinapakita mo kung sino yung ginagalang at nirerespeto mo. Ginagalang mo yung Diyos. Kasi yung Diyos yung kumikilos dun sa nagpapatotoo. Kasi yung Diyos yung nagsasalita sa pamamagitan ng nangangaral. Kanina nga po, nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, wag ako ang kanilang makita, wag ako ang kanilang marinig, wag ako, Lord, ang kanilang madama. Lord, ang panalangin ko, habang ako'y nagsasalita, makita kanila, marinig kanila, at madama kanila. Bakit? Kasi hindi ako ang importante. Si Lord at yung sinasabi niya sa bawat isa. Yun ang mahalaga. Kaya ang sinasabi niya ngayon sa atin, mga kapatid, importante ito. Panglima po na dahilan kung bakit po natin pinupuri ang Panginoon, sabi po ng Awit 115 verse 18, but as for us, we will bless the Lord from this time forth and forever. Praise the Lord. So mga kapatid, pagka ikaw ay nagpe-praise sa Panginoon, bine-bless mo ang Lord. Amen? Amen? Alam nyo, pasensya na po kayo, pumupunta tayo ng church to be blessed. Hello? Di ba? Gusto natin ma-bless tayo dun sa worship. Gusto natin ma-bless tayo dun sa preaching. Gusto natin ma-bless po tayo dun sa ating mga katabi na kung sila'y kumakain, tayo mabahagi na ng kanilang kinakain.
O gusto rin natin mabless doon sa, masarap ba yung nilutong lugaw ni Pastora Malu? Ay nako, ayaw ko niyan kasi paayan. Mga kapatid, kapag wala po tayong pakinabang, hindi tayo interesado. Pero tandaan nyo mga kapatid, pumupunta ka dito, hindi po para lamang tumanggap, kundi para magbigay kay Lord. Amen? 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 Hello? Pumunta ka dito, kapatid, hindi para, Lord, sagutin mo naman yung prayer ko. Lord, paramdam mo naman yung presence mo. Lord, nalulungkot ako, pasayahin mo naman ako. Ginagawa ng Lord yun. Pero kapatid, may naibibigay ka ba kay Lord? Kaya natuwa po ako doon sa kwento sa akin ni Alba. Sabi niya, Pastor, praise the Lord. Sabi ko kay Maris, pakisharean mo nga itong aking kaibigan na si Dayan. At nung sineran daw ni Maris ay tumanggap kay Lord. Kaya sabi ko, praise the Lord. Alagaan mo lang siya. Kaya mga kapatid, pumunta tayo dito na may dala tayong papuri kay Lord. Pumunta tayo dito mga kapatid, may dala tayong pasalamat. Pumunta tayo dito mga kapatid, na meron din tayong dala. Amen? Na ating pinalo up kasi nawawala siya o kaya ating bagong gustong makasama na maligtas. Amen? Amen? We praise the Lord to bless Him. Not only to receive from Him, but also to give something sa iyong Panginoon. Amen? Sabi nga po, mga kapatid, sa Psalm 115, verse 4 to 8, what does other people praise and worship? Other people praise idols. Ano po ba yung mga idols? Idols are a work of man's hands. Sabi po ng Awit 115 verse 4, their idols are silver and gold, the work of man's hands. Okay? So ito po, hindi sa isa. They have mouths but they cannot speak. They have eyes but they cannot see. They have ears but they cannot hear. They have noses but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. They cannot make a sound with their throat. Alam nyo, mga kapatid, ang Diyos natin, siya naglilinis sa atin. Amen? Ang Diyos natin, siya yung bumubuhat sa atin. Amen? Pero yung mga sinasabi po dito, sila ang nililinis, sila ang binubuhat. Kaya ang tawag po sa kanila ay idols. Pero tayong mga Christian, alin ang ating pinipraise? Pinipraise ba natin yung ating pong educational attainment? Hello? Hello? Sabihin natin, sorry pastor, hindi ako makaka-attend. Kasi bakit? Kasi ang dami ko pong assignment Kasi para sa atin, kapag nakatapos tayo, gaganda buhay natin. Pero mga kapatid, malinaw po yung sabi ng Joshua 1:8. Amen? Amen? Ang Lord po ang nagpapayaman at nagbibigay ng tagumpay sa atin. Yung educational attainment mo, tools lang yan. Pero hindi lahat po ng graduate ayos ang buhay. Meron nga po, hindi naman po talaga maayos yung nila, pero binigyan ng Lord na, kasi umaasa sa Lord. Tuloy natin. Ano ang iyong pinupuri? Ang iyong work, position, at salaries? Ano ang iyong pinupuri? Yung negosyo mo at yung ari-arian mo? Ano ang iyong pinupuri? Yung asawa mo at anak at apo mo? Ano ang iyong pinupuri? Yung mga politiko at artista? At ano ang iyong pinupuri? Yung sarili mo? Kapatid, yung pong iba, ang pinupuri nila mga idols. Pero yung iba, mga kapatid, pinupuri nila yung sarili po nila.
Ano po yung consequence kapag ka po idols ang ating wina-worship? Sabi po ng awit 115 verse 8, who made them will become like them, everyone who trust in them. Alam niyo, pagka meron po tayong idols sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi po natin makikita kung paano po, mga kapatid, yung power ng bibig ay nagagamit. May bibig nga tayo, pero hindi tayo makapagsalita. Alam nyo, sa Bible po, mga kapatid, ang sinasabi, mag-bless ka at hindi ka mag-curse. Amen? Amen? Pero di ba pag nagagalit tayo? Hello? Kung ano-ano po hindi maganda nating nasasabi. Bakit? Meron po tayong nandito sa puso na iniidolo natin. Kaya yung gamit natin ng bibig natin, hindi nagiging tama. Amen? May mata tayo. Pero minsan, hindi natin nakikita yung dapat nating makita. Bakit? Kasi meron tayong nandito sa puso na iba. And so on and so forth. Ano po ang dapat gawin ng mga true worshiper doon sa mga idols? Alam nyo, they should turn away and sever all ties with any one of them. Pero madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pag di mo lubusang naintindihan na ang idol sa panahon natin ngayon ay nag-evolve na. Alam niyo po ba yan? Yung iba wala ngang ribulto at mga larawan, pero gusto ko makinig po tayo maigi. Pero puno ng galit, inggit, selos at sama ng loob. Yung mga lalaki naman, naging alipin ng masturbation, ng porn, at saka mga nude pictures. Yung mga babae naman, jewelries, dress, makeup. Yung ibang lalaki, at minsan pati babae, gumun sa alak, sigarilyo at sugal. Minsan sa online gambling pa. Yung iba naman, di mo pwedeng sawayin. Ituwid at disiplinahin. Yung iba naman, sobrang maghangad ng achievements, popularity at riches. Yung iba naman, walang time mag-devotion, mag-church at mag-serve kay Lord, pero may time sa YouTube, Messenger, Instagram at TikTok. Yung iba naman, ayan, ano ba yung latest gadget? Ano ba yung mga latest na mga kainan? Ano ba yung mga latest coffee shop? Pasyalan. Kailangan meron na akong girlfriend, kailangan meron na akong boyfriend. At kailangan sa ganitong panahon, may asawa na ako. Nakalimutan po natin yung sabi po ng 1 John 2:15-17. Ano pong sabi ng verse 15? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16, ang lahat ay nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, subalit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alam nyo mga kapatid, malinaw po yung sabi, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Alam nyo, ang pagpupuri sa Lord ay giving Him the glory. Amen? Ang pagpupuri sa Lord, mga kapatid, ay ano po? Blessing Him, asking for His blessing. Ano pa? Oh, review lang po, review. Showing reverence, ganyan. Pero alam nyo, the highest po, the foremost expression and reason for praising the Lord, alam nyo kung ano? Love. Hello? Love. Alam mo, pagka pinraise mo ang Lord, it means
you adore Him. It means you appreciate Him. It means having quality time in His presence. Amen? Amen? Lahat po tayo busy. Lahat po tayo nag-aaral, yung iba, nagtatrabaho yung iba maraming gawaing bahay. Pero mga kapatid, yung mahal mo, nandyan pa ba tayo? Paglalaanan mo ng panahon. Yung mahal mo, kapatid, sasabihin mo sa Kanya, Lord, thank you Hindi dahil sa iyo, hindi naman ako makakarating dito Ang sasabihin mo sa Kanya, Lord, alam mo, grabe ka, Lord. Sobra yung pinangarap mo at ginusto mo para sa akin. Amen? So, anong gagawin natin sa idols na mayroon tayo? Simple lang po. Huwag tayo mag-focus sa pagtanggal ng idols. Mag-focus tayo, mga kapatid, sa totoo, sa tunay. Diba? Sabi nga po kapag ka po may bibili kay Edison ng peke, paano malalaman yon ni Edison na peke yon? Kasi alam niya yung totoo. Amen? So kaya, Lord, paano ba? Hindi, kapatid. Mag-focus ka saan? Ito po yon. Mag-focus ka sa pagbibigay kay Lord ng glory. Mag-focus ka sa pag-worship sa Kanya. Mag-focus ka sa pagtatrust kay Lord. Mag-focus ka sa pag-aas ng Kanyang blessing. Mag-focus ka sa pagpipir at pagre-revere sa Kanya. Mag-focus ka sa pagbe-bless sa Lord. At higit sa lahat, mag-focus ka sa pagmamahal sa Lord. Amen? Kapag ginawa mo yon, wala ka ng panahon doon sa idols. Amen? Kasi in lahat ng panahon mo, nakapokus na sa Panginoon. Amen? Di ba yung mga mag-asawa, bakit nagkakaroon ng kulasisi? Hello? Kasi bakit? Hindi siya nagpo-focus sa asawa niya. Nagpo-focus siya doon sa sekretary niya, doon sa mga katrabaho niya, at doon sa mga kumakaway-kaway sa kanya. Hello? Pero magpo-focus ka sa asawa mo, naku, yung misis ko, pagod na pagod, yung misis ko, okay, yung mister ko. Pag magtuon ka ng pansin doon, magkakaroon ka ba ng panahon doon sa iba? Kasi nga po, mga kapatid, yun po ang kailangan. Kaya simula ngayon, mga kapatid, magpasya po tayo. Ano, pastor, ang ating pagpapasyahan? Simulan po natin na purihin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen? Pero wag lang po natin gawin individual. In-encourage ko po yung bawat pamilya na hikayatin natin yung ating pamilya maging buo. Gayahin natin si Josue. As for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo yung word na serve, pag binasa niyo po yung Matthew 4, nakalagay po doon, you must worship the Lord alone and serve Him. Amen? 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 So kaya yun po yung encouragement. Bawat isa sa atin, sabihin natin kay Lord ngayon, Lord, tulungan mo ako. I-consecrate ko yung sarili kong ikaw lang ang mape-praise at ma-worship. At Lord, tulungan mo yung ako, na tatay, ako na nanay, na yung pamilya ko, Lord. Hihimukin ko sila, Lord, na talagang kami ay talagang sa iyo lang sasamba at maglilingkod. Tumayo po tayong lahat.